Yan. Yung ating paksa ay may utos ba ang Diyos na pagbabawal ng pag-aasawa? So kahit kailan sa lumang tipan at bagong tipan, walang sinasabing hindi nagaano ang Diyos na hindi siya mag-aasawa, Anon to the Bible, never bumanggit ang Diyos na bawal mag-asawa, Ang mababasa natin diyan na sa bagong tipan tungkol sa pag-aasawa na nagbabawal, yan ay aral ng mga demonyo. Yun ang mababasa natin diyan, nasa hindi ko alam kung saan babasahin. At ako ay may pasero na. Wave na muna yung time ko. Salamat. Saan na yan? Okay, lipat agad tayo kay Kuya, sino ba? Johan. Anay naman. Ito na ang bago nating paksa. May utos ba ang Diyos na pagbabawal ang pag-aasawa? Ayan, bago na pala yung paksa, no? Out ko na tong ano ko. Dyan sa paksa, kung may utos ba ang Diyos na pagbabawal ng pag-aasawa? Ang madaling sagot yan ay wala. Sa katunayan niya, ay itinatag pa ng Diyos ang pag-aasawa o ang kasal. Ayon sa Genesis 2:24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sasama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Yan. Yung isang laman dyan ay katumbas ng magiging isang pamilya. So ano ba yung sa Hebreo 13:4? Ang pag-aasawa ay marapat pahalagahan ng lahat. Dapat talaga pahalagahan natin. Dapat isa lang yung asawa. Huwag padami-dami kung yung asawa natin na mayapa na. Huwag na tayo mag-asawa ulit. No? Magpaka-loyal tayo sa asawa natin. Kasi pagka nag-asawa ka ulit, ibig sabihin, igahaman ka. Sabik ka sa laman, hayok kumbaga. 1 Timoteo 4:11 hanggang 3. May ilan na magtuturo ng mga bawal na nagbabawal ng pag-aasawa. Diba? Meron nagtuturo, pero yan bang pagtuturo na yan ay inuutos ng Diyos? Hindi. May ilan lang na nagtuturo niyan. Ayun, ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan. So, malaya tayong mag-asawa, malaya din namang hindi. So, walang sapilitan. Pero pagka nag-asawa tayo, panindigan po natin yan. Dahil di naman yan parang kanin na pagka napaso, ating iluluwa, tapos hahanap tayo ng malamig para hindi tayo mapaso. Hindi ganun ang pag-aasawa. So, dapat pinapahalagahan natin yan. So, kung ang tanong sa paksa, uulitin lang natin, may utos ba ang Diyos? Wala pong utos yan. Sapagkat wala ka namang mababasa sa Biblia, sa buong Bible na yan. Kahit anong translation. Walang inuutos ang Diyos na bawal ka mag-asawa. Yun lang yung sagot ko dun. Hindi na masyado mahirap yung tanong. Okay kay Johan, so lipat na agad natin kay Kuya Robin. Pagkatapos mag-iba ulit tayo ng paksa kung wala namang pagtatalo, usapin. Yon, ang paksa ay tungkol sa pag-aasawa. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng pag-aasawa na mababasa natin sa Genesis 2:24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisa sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. So maging si Adan at Eva bago sila magsama at magkaroon ng supling ay dapat munang ikasal o basbasan ng Diyos. Kaya ipinagbabawal po ang sila ay gumawa ng ugnayang sexual kung hindi naman sila ikinakasal. Ang ganyan po ay masamang uri ng kondukta. Kaya dapat yan ay itiwalag sapagkat yan ay masama.
sa harap ng Diyos. Kaya kung meron mang nakikipag-live-in at kayo po ay hindi pa ikinakasal, ay magpakasal po kayo. Kayo po ay nagkakasala at paglabag. Meron pong pagbabawal ng pag-asawa pero hindi po turo ng tunay na alagad ng Panginoong Kristo. Tunay na alagad ng Panginoong Diyos. Ang mababasa po natin, syempre talata din po ang ating mababasa sa unang Timoteo 4:1 at 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Sa Iglesia ni Cristo po, hindi po ipinagbabawal ang pag-aasawa bagkus itinuturo pa ang wastong paraan ng pag-aasawa. Sapagkat batay po sa Ebreo sa 13 ang talata po ay 4, isang marangal ang pag-aasawa. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Kaya bakit kailangan mong gawin ng ugnayang sexual? Hindi naman marangal yun. Ngayon, kung hindi ka marangal, tinitiyak natin, iyan ay ipinapagkakasala. Kaya kung meron mang relihiyon na itinutolerate at hindi nila tinututulan ng ganyan, napakasagwa naman ng isang relihiyon na tinutolerate mo, hindi naman kasal, nagsasama, ginagawa ang gawang mag-asawa. Yan ay labag sa batas ng tunay na Kristiyano. Mababasa natin sa unang Korinto 9 ang talata po ay 5. Wala ba kaming matwid na magsisipagsama ng isang asawa na sumasampalataya? Gaya ng iba't ibang apostol at mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? Sa talatang yan ay may pagbabawal ang pag-aasawa doon sa iba. Kaya nga may mga relihiyon, ang kanilang leader, bawal mag-asawa. Samantalang ang ibang mga apostol at ang ibang propeta, mayroon pong napangasawa. Kaya natitiyak natin sino mang relihiyon na nagtuturo sa isang leader na bawal mag-asawa, yan po ay sa aral ng demonyo. Kaya kapag ka ang isang leader nagtuturo na sinasabi nila, yan daw ay disiplina, yan daw ay celibacy, natitiyak po natin aral po ng demonyo yan at hindi aral ng Diyos. Sino lamang ang maaaring hindi mag-asawa? Unang Korinto sa 7:7 hanggang 9. Ganito, tingin po nito. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit, ang bawat tao ay mayroong kani-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito at ang iba'y ayon sa ibang paraan. Datapot sinasabi ko sa mga walang asawa, sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila sila'y magsipanatiling gayon sa makatidbagay gaya ko. Ito po ay option sa mga tao na kung ang kanilang magiging pag-aasawa ay hindi naman ikabubuti at wala siyang mahanap na magiging kaparehan na makabubuti para sa kanya, mabuti na walang asawa. Gaya ni Apostol Pablo, option sa kanya kung mag-aasawa o hindi. Pero hindi sinabi ni Apostol Pablo, ang mga pare o nagpapakilalang leader ay ipinagbabawal na mag-asawa. Kaya nga, batas ng Diyos noong una pa man. Maaaring mag-asawa dahil yun ay palatuntunan ng Diyos para magkaroon ng anak ang mga tao at dumami at masunod ang kalooban ng Diyos. Uulitin po namin, may mga leader po ng pangrelihiyon, inuutusan silang wag mag-asawa. Sa demonyo po yun. Okay. May utos ba ang Diyos na pagbabawal pag-asawa? Okay. Malinaw naman kung Biblia ang pagbabasehan natin. Wala namang sinabanggit dyan. Actually, babasahin ko rin yung verse na yan tungkol dyan.
Sabi niya dyan sa Genesis 1:27-28, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them, and God blessed them and said to them, so bless them, no? And said to them, be fruitful and multiply. Yun ang purpose kasi ng pag-aasawa, no? Na binibless tayo ni God sa pag-aasawa at maging fruitful at magkakaroon ng mga anak. Okay. So malinaw para sa event sa pananampalatayang bahay, walang bawal, no, sa pag-aasawa. Dahil sabi nyo nga, hindi naman talaga ito nakasulat sa Biblia na pinagbabawal. Pero sad to say, may mga alam natin na mga ibang grupo, hindi nga bawal. Pero kung iba ang iyong paniniwala, hindi na po pwede. So, nagiging hadlang din sila sa pag-aasawa. Even these groups of religion, hindi lang sa Christianity, even other religion, kapag hindi magkapareho na ang religion, pinagbabawal na nila ang pag-aasawa. So, di ba? Malinaw na paglabag din yun at hindi rin yun nakatala. Kaya lang, may tao ako. Ano yun? Wala ka na, Kuya Nihil. Ay, web ko muna bro, may tao rin ako. May tao na ako. Okay, okay. Yan. Ako na pala. Bilis naman. Ngayon, natawa ko dun kay ka Robin. No? Ang sabi ni Robin, aral demonyo daw yung pagtuturo na huwag mag-asawa. Ano bang sinabi ni Apostol Pablo? 1 Corinto 7:7 hanggang 8. Mas mabuti sa kanila na manatiling gaya ko. Ano sabi ulitin natin? Mas mabuti sa kanila na ano? Na manatiling gaya ko. O mas mabuti pala yun, Robin. Hindi ba yan aral? Aral yan. Aral yan ni Pablo. Oh. Mas mabuti sa kanila na manatiling gaya ko. Si Pablo ba may asawa? Di ba wala? Ayun. Wala naman palang asawa si Pablo. O si Juan. May asawa ba si Juan? Wala kang mababasa sa Bible na si Juan ay may asawa. Diba? Si Juan, aral demonyo rin kasi di nag-asawa. Diba? Si Timoteo at Silas, yung kasama ni Pablo, wala ding asawa yon. Sino pinagayahan ng dalawa? Kasama nila si Pablo, nakikita nila walang asawa. So sino pinanggayahan ng dalawa? Di si Pablo. Kaya nga sinasabi ni Pablo mas mabuti sa kanila na manatiling gaya ko. Walang asawa. Iyan ba'y hindi aral? Aral yan. Aral yan yun, Ruben. Klaro sinabi dyan, no? Manatiling gaya ko. Di aral. Di naman sinabi. May option silang wag gumaya sa akin. Pwede sila mag-asawa. Ang sinabi, mas mabuti sa kanila na manatiling gaya ko. Ibig sabihin yan, si Apostol Pablo pala nangangaral ng demonyo. Ngayon, sabi mo may mga relihiyon. Alam ko naman pinatatamaan mo yung relihiyon ko 'Di ba? Yung mga pare namin, hindi naman talaga yun. Hindi naman yun pinagbabawal, Robin. Yun ay paggaya sa ginagawa ni Apostol Pablo. 'Di ba? Ano sabi niya? Mas mabuti sa kanila na manatiling gaya ko. 'Di ba? Mas mabuti pala, Robin. Ikaw may paaral-aral ka pang demonyo. Di naman kami
mga miyembro, hindi kami pinagbabawalan mag-asawa. Robin, walang ganun sa Katoliko. Pero alam ko na hindi lahat ng INC nasusunod yung sinasabi mo. Bakit? Marami akong kilala. Mga INC may ka-live-in. Oh, babae to babae, lalaki to lalaki. Marami akong kilala, Robin. Hindi ko naman yan pinupunto sa inyo eh. Hindi naman pala lahat. Pagka sinabing INC, automatic ka na, di ba? Di wala rin. Hindi pala sigurado. So kaya nyo tinitiwalag para kunyari kuno malinis kayo. Kunyari kuno walang kapintas-pintas dyan sa relihiyon nyo. Di ba? Kaya nyo tinitiwalag. Para wala kuno masabi. Oh. Si Apostol Pablo na nga nasabi, mas mabuti sa kanila ang manatiling gaya ko. O para mo na lang sinabi na si Apostol Pablo nangangaral ng demonyo. Alam mo naman nakasulat sa Biblia, yan ay aral. O sabihan mo ako ng hindi aral sa Biblia, na nakasulat, na hindi siya aral. Lahat ng nasusulat doon, aral yun eh. May mapupulot kang aral sa lahat ng nasusulat sa Biblia. Walang nasusulat doon na walang aral, Robin. Di sinasabi mo pala na lahat ng apostol na walang asawa ay nagtuturo ng aral ng demonyo. Saan ka makakabasa nun na si Apostol Pablo nagtuturo ng aral ng demonyo? Wala. Napakalino ng sinabi niya eh. 1 Corinto 7:8. Mas mabuti sa kanila ang manatiling gaya ko. Mas mabuti naman pala, Robin. Ikaw kasi. Diba? Mas mabuti. Huwag mo na anuin. Kami nga, wala kaming bawal mga miyembro eh. Wala kaming bawal mag-asawa. Ay, ako na pala ulit. Sorry. Kasi nakapikit lang ako eh. Niintay ko na. Okay, dahil ang pag-aasawa ay itinatag at ipinag-utos ng Diyos. Ang sabi sa Genesis 2:24, ang sabi po dyan maliwanag ay ganito. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Marangal para sa Diyos ang pag-aasawa. Ngayon, may nagsasabi, si Pablo walang asawa, si Juan walang asawa. Ibig sabihin, sa demonyo na sila. Bakit si Pedro may asawa? Ibig sabihin, hindi na sa Diyos si Pedro dahil may asawa. Ang ganung argumento ay mali. Sapagkat kaya hindi nag-asawa si Apostol Pablo, yan naman ay hindi batas na kailangan ay walang asawa ang isang leader pang reliyon. Dapat may asawa. Pababasa ko po sa inyo ang isang talata ng Biblia. Hinahanap ko po yung talata. Ito. Saan ba natin mababasa? Yung obispo ng iglesia ay isa lamang ang asawa. Pero hindi ibig sabihin ay walang asawa. Anong talata ba yun? Unang Timoteo. Napin ko lang. Unang Timoteo 3. Simulan natin sa 1. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Pakinggan po ninyo. Ang mga Katoliko po may obispo. Diba, Johan? Dapat nga, ang obispo, walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip. Sa makatwid, ang mag-aasawa, babae sa lalaki. Hindi
lalaki sa lalaki. 'Di ba? Meron ba kayong obispo, may asawa? Wala naman eh. Ang inyong idadahilan diyan, kasal sa iglesia. Pero isang katotohanan po, tandaan po ninyo, si Apostol Pedro ang kinikilalang Pangulo ng Katoliko. Ibig sabihin, hindi sinunod ni Pablo si Pedro na Pangulo ninyo. Marahil hindi naman talaga susundin sapagkat meron ngang, halimbawa, yung Pope ninyo sa Roma. Hindi naman talaga sinusunod ng maraming Katoliko eh. Di ba? Tingnan ninyo ang isa sa dahilan na hindi sinusunod. Papakita ko sa inyo. Sa wakas, natuto na rin yung natuto na rin yung Pope. Eto. Ito ba yun? Yan. Yung ang Pope ay nag-declared na isang lalaki at isang babae lang ang ikakasal sa simbahan. So, salamat. Kaya kung meron mang mga sa simbahan na nagpapakasal na parehas lalaki, parehas babae, ay hindi po pinahihintulutan ayon po kay Pope Leo. Si Pope Leo po, ayan o, one man and one woman. Kaya kung meron mang naunang ikinasal, dinasbasan ng inyong mga pare, matitigas ang ulo nun. Ayaw sumunod kay Pope Leo. Si Pope Leo, sabi niya, isang lalaki lang at isang babae. Tapos ito naman si Pope Leo na walang asawa, sa demonyo rin yan. Sa demonyo ang nagtuturo na ang leader pang relihiyon ay hindi pinahihintulutan mag-asawa. Kaya nga marami po ang sinira na pamilya ang mga paring Katoliko na nakipag-ugnayan po sa mga may asawa. At yan naman po ay hayag na hayag. Hindi naman po tayo magpapakita na ng anumang video. Yan naman po ay hayag na hayag po na ginagawa po, hayag na hayag sa Katolisismo. Maging ang nagsasama ng hindi kasal, hindi po tinitiwalag. Alam niyo po kung bakit. Mauubos po ang mga Katoliko pag magtitiwalag po sa kanila. Benny Hill, kayo na po. Ayan, Kuya, Alto Joe Benson. Baka meron kayong gustong sabihin sa paksa natin. May utos ba ang Diyos sa pagbabago ng pag-aasawa? Okay, next na si Kuya Chris Cross. Wala din. So, lipat na agad tayo kay Kuya Johan. Ayan. Malinaw, di ba? Malinaw yung pagkakasabi ni Robin. Meron ba daw sinasabi na kailangan walang asawa para maging leader ka? Robin, meron bang nasusulat na kailangan may asawa ka para maging leader ka, maging sugo o mensahero ng Diyos? Wala. Kasi nga si Apostol Pablo, walang asawa eh. Di mo nga masagot-sagot yung tanong eh, di ba? Kaya ka nga lumilipat dyan sa Pope, di ba? Ngayon, namamaratang ka kapatid. O ngayon nga, sinasabi mo ba na ang simbahang Katoliko ay nagkasal ng lalaki sa lalaki? Namamaratang ka kapatid.
Sige, sabi mo yan ha. Sabi mo, may pagganong-ganong ka pang boses, kapatid. Ipakita mo naman sa amin ang katibayan mong merong kinasal sa loob ng simbahang Katoliko. Lalaki sa lalaki. Pakita mo, Robin. Hindi yung puro lang tayo. Sat-sat. Diba? Hindi yung puro tayong nyaw-nyaw. Nyaw-nyaw-nyaw-nyaw. Nyaw-nyaw-nyaw-nyaw-nyaw. Diba? Ganon, Robin. Huwag tayo ganon. No? Puro ka pa Puro ka paratang eh. Diba? Totoo ba na si Ka Felix Manalo ay kinasal ulit? Totoo ba na si Ka Felix Manalo ay may kasong kabastusan? Ababa, hindi yan pamamaratag, Robin. Yan ay tanong. Oo. Sana may sagot ka sa tanong, 'di ba? Kasi maraming namamaratang sa sugo nyo. Marami. 'Di ba nga may kaso siya? Kay Rosita Trillanes. Lalayo na tayo sa paksa, Kuya Johan. Oo. Siya naman nauna lumayo eh. Oo. Tama naman talaga sinasabi ni Pope. Kailan ba? Kailan ba, Robin, isinabi sa balita o sa doktrina ng Katoliko na pwede kami magkasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae? Huwag ka kasi namamaratang. Dyan nga sa INC nyo eh. Ang dami kong kilala. Actually, meron pa dito sa TikTok. Kilala ko. Yan o. Yung pinapakita niya sa loob daw yan ng simbahang Katoliko. Oh my God, Robin. Talagang nabulag ka ng Diyos ng sanlibutan. Di ba Diyos nyo yon? Si Satanas. Kasi tao sa inyo si Kristo eh. Tapos Diyos nyo si Satanas. Di ba? Tanggap mo yan. Tanggap mo yan. Aral Manalo yan eh. Ngayon, may utos ba? Siyempre wala. Wala talagang utos. Wala din namang utos na kailangan mong mag-asawa para maging pinuno. Ikaw na nga may sabi ko sa'yo, babalik ko sa'yo yan eh. Yung analogy mong, kailangan ba wala kang asawa para maging leader? Balik ko sa'yo yan. Kailangan ba may asawa ka para maging leader? Maging leader ng simbahan? Maging isang mensahero? Pagka sinabi mo yan, Robin, ibig sabihin si Apostol Pablo walang karapatan sapagkat siya ay walang asawa. Yan ba ang nasa utak mo? Baguhin mo yan, kapatid. Huwag kasi tayo na, no? Huwag tayo puro paratang eh. Purong nyaw-nyaw. Nyaw-nyaw-nyaw-nyaw. Nyaw-nyaw-nyaw-nyaw-nyaw. Diba? Ganon ka na, Robin. Tulad niya ng pag-amin mo nung debate natin sa Isaias 9:6. Lahat pala yun kay Kristo. Nakalimutan mo yung paksa, kaya ka natalo. Nyaw, 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 nyaw. Yun lang, salamat. Magtatanong tayo, kuya. Baka naman pwede magtanong. Tanongin Okay, natin kanina si po. Johan. Johan, pa-open ng mic. Yan. Yan. Sa unang Timoteo, sino ang nagsulat? Si Pablo o si Pedro? Si John Lloyd, kapatid. Kuya host? Naman, Wala nagagalit ka sa sa sagot katino. ko. Wala kang karapatan sa sagot ko, Robin. Malayo yung sagot mo. Oh, yun yung rules dito eh. Teka lang, Tanggap mo, i-record. hindi. I-record Hindi ko mo lang, mababago i-record.
Magre-record na lang siya eh. Magre-record na lang siya eh. Di niya kasi kayang talunin yung argumento ko sa kanya, kaya magtatanong na lang siya. Nagalit. Okay, tanong tayo. Nagalit. Sa unang Timoteo bilang katolikong depensor ng katoliko, sa unang Timoteo 3:2, sino ang nagsulat nito? Si Felix Manalo. Sunod na tanong, kapatid. Okay. Batay ba magtanong ka. sa mga katoliko na nagmamay-ari ng Biblia na kayo ang may Amen, amen, amen. Biblia? Sino ang nagsulat ng Timoteo 3:2 batay sa katoliko? Si Felix Manalo nga ni, paulit-ulit. Okay. Ano ang nakasulat sa unang Timoteo 3:2? Dapat nga na ang obispo ay may asawa o walang asawa? Ang sabi dyan, dapat nga. Hindi naman sinabi na dapat talaga. Dapat nga lang. Ano ka ba? Okay. Di ka nakakaintindi. Okay. Thank you. Suggestion yan. Mga ba? Next question. Pati Ang suggestion, di mo alam. obispo ba ng katoliko may asawa o walang asawa? Ang ano? Ah, nabingi ka? Oo, nabingi ako. Ano? Ulit ang tanong. Ang obispo ba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana may asawang babae o may asawang lalaki kategorikal? Sarapan natin yung boses. Parang si Robin De La Rosa. Paano sumagot? Wala siyang asawa, kapatid. Dahil hindi naman pinag-utos ng Diyos na dapat may asawa ka. Host, okay na ako. Gamitin ko na lang yung Yan, 2 salamat. minuto. Okay, napansin po ninyo yung Katoliko kung sumagot. So tayo po ay hindi nakikipagbiruan sa kanya. Sa unang Timoteo 3:2, ang tanong ko, sino nagsulat? Unang sagot niya, John Lloyd. Ikalawa, Felix Manalo. Sa makatwid, sino po ang paniniwalaan po ninyo kapag nasa platform po kayo ng ganitong nagpapahayag ng salita ng Diyos? Maliwanag naman po ang tanong ko. Yun po bang obispo? May asawa o walang asawa? Ha? Pakiulit. Di yata't ang ating kausap ay nabibingi kapag alam niya na tama ang isasagot niya at hirap na hirap siyang sagutin ng bitawang salita, may asawa. Pero ano ang kasunod na kanyang sagot sa aking tanong na, ang inyo bang mga obispo may asawa o babae? Wala daw. Pansinin po ninyo. Ha? Kasi nga, tupad na tupad sa mga Katoliko yung binabanggit na aral ng demonyo. Hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa Espiritu ang mapanghikayat sa aral ng mga demonyo. Yan po yung tinutukoy na pag-aasawa. Alam nyo po kung ano pa ang isa sa ugat na dahilan bakit nagkakaganyan po ang mga nagpapakilalang sila po ay nasa Katoliko. Ito po, pansinin po ninyo. Biblia po, walang kwentang tao ang gumagawa ng ribultong Diyos-Diyusan. Kaya nga, kung inyong napapansin yung aking kausap, walang kakwenta-kwentang tao eh. Bakit? May Diyos-Diyusan eh. Ano pa? Hangal ang taong ito. Bakit? Gumagawa ng ribulto eh. Tingnan nyo yung paraan ng kanyang pagsagot. Sino nagsulat ng Timoteo? Si John Lloyd. Kayo na po ang humusga kung nasa katinoan ng Katoliko. Aray ko, ang ganda ng paksa natin, no? Wala naman akong photo kung ano yung mga sagot nyo, pero hindi ko lang tanggap. So yung pagbabawal asawa, yan sa unang Timoteo 4, tandaan ninyo ang kausap ni Pablo dyan, yung mga Hudyo. Mikos-mikos ang mga paniniwala na andyan, mga Hudyo, pagano.
Yung pagano hindi nag-aasawa ng hindi kapwa niya pagano. Yung Hudyo hindi nag-aasawa ng hindi nila kapwa Hudyo. So yan yung pinababawal dyan. So ibig sabihin, pag ikaw ay Kristiyano, pinababawalan mo mag-asawa yung kapwa mo Kristiyano ng ibang Kristiyano, yan yung pinababawal dyan. Dapat nyo maintindihan yung nasusulat, no? Hindi siya literally. Ay, be. Aray ko. Pili sukli. Ay, muna na. Oh, thank you, thank you. Thank you, thank you. So, ngayon, so yan yung intensyon para manawaan ninyo yung nasusulat. Ngayon, i-explain natin ba't ang pare walang asawa. Ang pare tumatayo bilang Kristo tuwing nagmimisa. Ibig sabihin, kung si Kristo ay hari, ang pare tumatayo bilang hari dito sa lupa at yung mga nagsisimba yan yung mga prinsesa niya. Ang obligasyon ng hari ay magpakain sa kanyang mga prinsesa. So ibig sabihin, yung hari na yan, yung pare na yan, nagpapakain sa kanyang mga tinatawag nating mga prinsesa. So ngayon na nakikita ninyo yung typological explanation between the Jewish belief and the Christian's belief. So ganyan intindihin kasi si Kristo bilang hari at pari, nasusulat yan sa Biblia. Ang tumatayo ding hari at pari dito sa lupa, yung mga pari tuwing nagmimisa. So kaya pala pinapakain ng pari ang mga lumalahok sa simbahan, nagsisimba kasi siya ang tumatayong hari. At siya, at tayo naman ang nagsisimba, tayo yung mga prinsesa niya. So nakikita nyo yung religion ng Jewish mga bro, it's all about the wedding. Wedding feast. Yan yung tinatawag na wedding feast. Na pag nasa ostya na ano, kung magkititake na kami ng banal na Santa Cena, banal na hapunan tuloy yung ano, yung ostya. Yan yung wedding namin, yung feast na namin, kakain na kami. So nakikita ninyo, hindi pinababawal ng Kristiyano Katolisismo ang pag-asawa. Ang nagbabawal yung iba. Bakit? Ang iba hindi nila pinapayagan na mag-asawa yung kanilang membro ng ibang sekta. So nakikita ninyo. Kung gagawin natin siyang general rule sa bawal mag-asawa, pati kayo natatamaan, mga bro. Pati kayo natatamaan. Bakit? Bawal mag-asawa ang babae sa lalaki. Check. Bawal mag-asawa ang lalaki to lalaki. Check. Oh! Ay, kadyat! So ngayon, kung yan pala yun, so, kayo din. Bossing! So matik kasali din pala kayo doon sa mga pinababawal na yun. Kasi ang Katoliko, wala kaming doktrina na, bawal kayo mag-asawa ng Muslim. Bawal kayo mag-asawa ng ibang kapanalig. Malaya kami man. Kaya dumadami kayo, hindi ba kayo nagtataka na dumadami kayo kasi maraming Katoliko nag-asawa sa lahi ninyo. Lahi ni alam niyo na anong lahi kayo. Nakikita ninyo, kaya dumadami din sila pala mga kapatid kasi pinapayagan ng simbahan namin. Kasi likha din kasi sila ng Diyos. Hindi natin yan pwedeng pagbawalan, no? Bigyan ng kalayaan ng likha ng Diyos. Kaya, may tanong lang ako kay Jordex. Kahit yung 2 minuto. Okay, pa-open na mic kay Jordex. I-off natin yung mic after 2 minutes. Okay.
Kuya Jordex, ang sabi mo ay pumalit ang pare sa Panginoong Kristo dito sa lupa. Tama ba yung narinig ko? Oh, yan yung ibig sabihin ng alter Cristo, bro. Hindi Nailipat. pumalit, kundi Nailipat. representative. Walang paglilipat, bro. Kasi kung ililipat yan, makikita mo sa Biblia, hindi siya pwedeng mapalitan. Hindi namin yan pwedeng labanan. Oh, sige. Next Hindi question. pwedeng labanan. Hebreo 7:24. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. So, sino ang kapalit ni Kristo dito sa lupa? Hindi siya sa terminong ililipat yung Hindi sa pagkapari terminong Kristo, ililipat. kundi representative. Representative. Kahalili. Anong talata Yun yung sa Biblia na ang pare ay representative ni Kristo sa lupa? Gaya dito sa Isaiah 22, 21, 17 to 22. Sabi dito, Busing, di ba si Eliakim yung pumalit doon bilang tumatay yung ama ng pananampalataya. So nung namatay si Pedro, syempre may pumalit din kay Pedro bilang Next ama ng question, last pananampalataya. question. Si Eliakim ba ay Katoliko? Yung Katoliko, bro, yan yung tinatawag naming Okay. Jewish inroads. So ibig sabihin, Okay. kasi Tapusin ang ko na nasa po yung Biblia- akin. Papakita ko po sa inyo. Salamat, Jordex. Ang sabi sa Biblia, do not unite in marriage with unbelievers. So, hindi po pwedeng makipag-asawa ang hindi kapananampalataya. Kung mayroon mang pagbabawal sa Iglesia ni Cristo, yung paraan ng uri ng pag-aasawa. Halimbawa, bata ka pa, di ba? Hindi ka pa naman pwedeng ikasal. O, tapos sabi po ng isang nagsalita dyan, wala daw kasal sa babae sa babae. Ayan no, LGBTQ. Ano? Di ba? O, yan no, pari nyo yan eh. O, siyempre, i-deny ninyo, deny pa more. Pero isang katotohanan, si Nomina, pwede nga nating ikasal kay Jordex kung papalarin si Jordex. Pero wag tayo dyan. Yan ang usapan natin. Sa mga Katoliko, aminin man nila sa hindi naman sila papayag. Halimbawa, yung mga pari nila, hindi naman nag-aasawa. Kaya nga, pansinin po ninyo, nang tinanong ko si Johan kanina, ito, baka si Nomina, baka si Jordex gustong sagutin. Yung obispo ba may asawa o walang asawa? Oh. Sinong obispo ninyo ang may asawa? Makapagbibigay ba kayo? Alam nyo, kapag ang obispo nag-asawa, tanggal yan sa pagka-obispo. Huwag nyo nang pinaglululoko kasi yung sarili nyo, Nomina. Ikaw, kung pwede ka magpari, Nomina, di magpari ka, pero mananatili ka walang asawa. Kasi pag napangasawa mo si Jordex, tatanggalin ka sa pagkapari mo. At palagay ko naman, pag napangasawa mo si Jordex, isusumpa mo sarili mo. Bakit ang daming pwedeng mapangasawa? Si Jordex pa. Para ka nagtampo niya. Diba? Ang di nyo talaga matanggap, kasi nga, ang hirap aminin, nasa demonyo kayo, na pari ninyo, na nagtuturo ng aral ng demonyo. Masakit talaga yung totoo. Tanan nyo ang pari nyo gumaya sa damit ni Kristo. Ang pari ninyo, hindi naman nire-respeto yung papa sa Roma ninyo, hindi nga sinusunod. Diba? Ibig sabihin yan, walang kredibilidad yung mga leader ninyo na nagtuturo na aral demonyo eh. Ang topic kasi natin pag-aasawa eh. Paano makapagtuturo ng salita ng Diyos ang isang papa sa Roma at pare kung ang papa at pare mismo nilalabag ang batas ng Diyos sa pag-aasawa? Kasi nga, ang daladala ng Pope, hindi aral ng Diyos. Ang daladala ng Pope, kaya hindi masunod, aral ng demonyo. Sakit nun, bro. Okay, pwede tayo magtanong pero pahihintulutan ko lang na i-off yung mic pagka nakalipas sa 2 minuto. Para hindi naman isang tanong pa lang ay pop off na agad. Sa last 3 minutes, nasa inyo na yun. Ayan, tama.
So, unahin natin. Doon sa pinakitang talata ni Tatay Robin, di ba? Timoteo. May nababasa ka ba dyan na dapat talagang may asawa? Nakalagay dyan, dapat nga eh. So, ang ibig sabihin yan, maaari, pwede ring hindi. Robin, dapat kasi nag-aaral tayo, no? Graduate man lang tayo ng grade 6. Magtatanong ako kay Robin de la Rosa. May pinapakita to eh. Robin, Oh, ako sa'yo, Robin. sige. Nang tanong, Robin, yung pinakita mong screenshot na nagkakasal, yun ba ay pare? Oo, hindi. Oo, pare. Paring Katoliko yan, bro. Ayan, no? LGBTQ, Christ Church. Katoliko yan. So, Paldo ako nito. kung Next ayaw mo question, man Robin. aminin, ang mahalaga, may pinakita Paldo ko ako sa'yo. nito. Kasi marami pong mga pari po ang Robin, nagbibless ubusin ng ako. lalaki sa Ubusin lalaki. yung 2 minutes ko. Ano ba? Ha? Ayaw mo na ako sumagot? Hotdog. Next, Ah, sunod na tanong. Ang Maghahanap pa sabi ako. mo, pare yan. Ang sabi mo, pare yan. Ngayon, ibigay mo sa akin ang pangalan ng paring yan. Doon mismo nakalatag sa Katoliko. Okay. Nash Benavides, LGBTQ Church of Christ ay Roman Catholic Church. Okay? Ayan, okay na. Tama Nash na. Pwede. Benavides, 2 LGBTQ minutes na. Roman Pwede Catholic pwede Church. ka na mag-mute. Okay na? Ayaw mo na ng sagot ko? Ayan, naklaro na natin, no? Okay. Na si Tatay Robin. Sabi niya pa sa akin, kita mo yung Katoliko pag sumasagot. Di ba? Kanyan ba ang Katoliko? Ngayon, tinatanong siya, anong ginawa? Anong ginawa? Gumagaya lang si Robin. Gumagaya ka lang din, kapatid. Di ba? Kanino ba natutupad? Yung sa demonyo. Hindi ba? Sa INC yun? Kasi nga, sulpot kayo. Di ba? Bawal kayo magpakasal sa hindi nyo kauri, hindi nyo kaiglot. Yan ang katunayan. At yan ay nasa doktrina. May binasa kang talata. Ang sabi doon, unbelievers. Hindi naman sinabi doon na not same religion. Aba, nag-iba na pala meaning ng salitang unbelievers. Robin. Uy, Robin. Tatay Robin. Lakas makakuya nito. Kala mo, 20 anyos eh. Kanino ba natutupad yung sumasamba sa ribulto? Ayon sa paliwanag ng kanilang kataas-taasang ministro, nagpaikaw daw ay lumuhod sa tapat at nag-alay ng bulaklak sa ribulto. Yan daw ay katumbas na pagsamba. Aba, si Ka Eduardo nag-alay ng bulaklak. Hindi sumasamba nga. Diba, Robin? Kaya wala ka talagang punto. Sabi ko sa'yo, paldo ako nito eh. Pangatlong sako ko na to sa'yo, Robin, ha? Pangatlong sako ko na to sa'yo. Pinagpipilitan niya. Dapat yung papa sa Roma, yung obispo, dapat may asawa yun. Pwede sila. Pwede sila mag-asawa. Ano ba? Wala nga eh. Pwede sila mag-asawa, Robin. Pag-aalis sila sa kanilang posisyon, hindi na sila mag-uubispo, pwede sila mag-asawa. Ano bang nasusulat dyan sa talatang pinapakita mo? Na dapat iisa lang ang asawa. Bakit ang sugo mong demonyo? 2 ang asawa. Bakit? Namatay yung una, nagpakasal. Gusto pang tumatlo. Kaya nagkakaso. Uy. Di ba? Gusto pang tumatlo eh. Ayaw ng isang pangatlong babae. Sinampahan na lang ng kaso. At hindi yon kayang sagot
So ayan din naman tayo kay Kuya Red sa MCGA naman. Yan ang ating paksa, Kuya Red. Kuya Red. Kuya Red. Ay, sus Maria Jose. This is Kuya Red. Lipat agad tayo. Pasagutin naman natin si Kuya Robin para naman maganda yung salitan. Yan kay Johan. Tatanong tayo kay Johan. Johan, pwede magtanong? Open na mic, naka-request na. Johan, Ayaw. okay. Sino po ang madring ito? Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your Open ka lang kapag gusto mo nang sumagot ha. body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. Oh, baka may gustong sumagot niya kung sinong madre yon. Ha, sagot lang kayo. Ningon jud ko congratulations INC. Kay Yan mao naman, sinong pari po yan? Baka kilala ni Johan. gyud niya muukab sa Bible, ibase didto ang ilang mga pangandoy. Oh, sagot kayo. Baka kilala niyo yung pari ninyo. Mga walang kwentang senador, teka kayo! Oh, sinong pari yan? Uy, sagot kayo. Baka kilala nyo. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na Uy, baka may gusto sumagot dyan. Dami-dami nyong Katoliko. Wala bang gusto sumagot? Oh. Amen! Hindi ako natatakot! Natatakot lang ako kay Kristo! Ah! Tinanong ako ni Johan. 'Di ba? Ngayon, ayaw niya na sumagot. Di ho ba? Kasi nga, alam niya, napakahinang argumento kahit magtulong sila ni Sec Destroyer, kahit paakyatin mo si Nomina, kahit andyan pa si antagonist, walang kakwenta-kwentang argumento ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Di ba? Nagtanong kung sino yung pari. Anong kinalaman ko dun sa pari na nagkasal ng babae sa babae? O ngayon, tinatanong ko sa kanila, ni hindi masagot. Actually, kamukha pa nga ni antagonist tong isa. O. Hindi ako natatakot! Ah. Natatakot lang ako kay Kristo! Ah. Sapagkat si Kristo ang Ah. tunay Ah. na katotohanan! Sapagkat si Kristo Ah. ang tunay na Ah. katotohanan! Tanong. Di ba? Ang mga taong humusga, 18 senador, O bakit sumasagot na? May minuto ako ah. Tanong na. Okay, tanong. Sabi mo magtatanong ka, tanong. Oo. Ano tanong mo? Okay, Ano tanong. tanong mo? Magtanong ka, uy. Magtanong ka, uy. Tanong. Magtanong ka na. Magtatanong pa ba? Tagal naman. Di ba ganyan ka? Tanong. Magtanong ka. Di ba ganyan ka nung debate natin? Sinong madre ito? Ano tanong? Like sugar tanong mo? on my tongue, tongue, tongue. Wala Your namang... body is so sweet. Sinong madre yan? Kanyo? Di niya masabi. Tapos mamaya, pag magsasalita na ako, tsaka sagot ng sagot. Di ba? Wala sa katinoan eh. Ito naman, sinong pari ito? Ningon jud Sinong ko pari ito? congratulations INC. At Kay mao sa gyud una niya mong tanong, muukab sa Bible, patunayan mo na yun ay ibase madre ng didto ang Katoliko. ilang mga Hindi naman yan ang tanong ko, Uto-uto bro. ka Eh. kasi. Ito tanong ko. Ito Uto ka tanong kasi. ko. Yung unang pinakita, pangandoy hindi mo nga kilala. sa kalinaw, kahiusa, sa mas gibuhat sa itong mga igsoon sa Pari daw yung nagkakasal ng mga bading. mga walang kwentang senador, Kasi Robin, mga walang kwentang kita mo, nawawala ka na sa paksa, Robin. mga walang kwentang senador, Ayan. mga walang kwentang senador, Ayan, tama sinasabi ng pari dyan. Okay, Sino bang tapos? bumoto sa mga senador na yan?
Hindi ba yung mga iglot? Okay, tingnan niyo po yung yung post ni Nomina Sacra. Ano po? Papakita ko lang sa inyo yung post ni Nomina Sacra. Gigil na gigil po eh. Pasa natin. Pakinggan natin. Saan na ba yun? May 19 seconds pa ako. Kaya lang may umiiyak eh. Biruin nyo, naglalatag ako, iyak ng iyak. Ito post ni Nomina. Alam mo, MP, Miko, Pogay, Akla, ito katoliko rin eh. Tapos kaya yung Akla, galit sa kapwa Akla eh. Pambihira naman to si Nomina. Magtulong. Ay nako. Naiintindihan natin yung mga INC, no? Bakit? Yan yung effort si Robin De La Rosa eh. Kasi nga, ang goal ng mga INC, sirain ang Catholic Church. Itong libro nila na author Iranio J. Manalo, 119 times inulit yung word na Catholic sa libro nila. Kaya itong mga INC, effort na effort, kahit magpakita pa kayo ng pari diyang nakahubad, wala, kami pa rin yung true church. Alam na alam nyo yan eh. Kasi, alam na alam nyo na kami yung true church, kailangan nyo kaming sirain para lumabas na kayo yung totoo. Imagine sa libro ninyo na Fundamental Beliefs of Iglesia ni Cristo, cover page, i-search mo yung keyword na Catholic, ang lalabas, 119 times inulit yung word na Catholic sa libro ninyo. Kami yung bida sa libro ninyo, mga INC. Kasi kami yung target market ninyo eh. Kami yung true church eh. Kailangan nyo kaming sirain. Mag-type ka ng MCGI, walang lalabas sa libro ninyo. Mag-type ka ng Baptist, wala. Mag-type ka ng Mormons, wala. Catholic, 119 times. Bakit kami yung bida sa libro ninyo? Kasi nga, alam na alam ninyo na kami yung true church. Kailangan nyo kaming sirain. Kung ang rason nyo naman, kami yung maling na aral, so tama yung MCGI. So tama yung Baptist, bakit hindi nakasulat sa libro ninyo? Bakit kami lang? Hindi lang 5, 119 times Kaya, naintindihan natin itong mga INC, ito lang si Robin De La Rosa na nag-compile ng mga video ng pare. Kasi nga, goal nyo yan eh, instruction nyo ng pamahalaan ninyo eh, na instruction ninyo yan na sirain yung Katoliko sa libro pa nga ninyo. Nakakahiya, 119 times. Ngayon, i-type natin yung word na Pope. Meron Meron may Pope din sa libro ninyo. Bakit kami yung inaatake ninyo? Diyos ko. Kasi nga, kami yung true church, no? Kailangan yung ipalabas sa mga tao na hindi kami yung true church kasi nagkiklaim din kayo eh. No? I-type natin saint. I-type natin saint. Saint. Nakakahiya yung libro ninyo, Saint. Ilang beses inulit yung Saint? 10 beses. Purgatory naman. Purgatory, meron din sa libro ninyo. Ngayon, sasabihin ninyo kasi nga mali ang aral ng purgatory. Bakit? Walang aral, wala kayong binanggit na once save, always save, or faith alone, na mga aral ng mga Baptist, bakit wala? Bakit kami lang? Kaya naiintindihan natin si Robin, intindihin lang natin itong mga INC na to, na ganyan talaga sila, magkukumpile ng mga video ng pare, atakihin yung rebulto, pag-aasawa, kasi nga, tayo yung target market nila. No? Alam na alam kasi ng mga ni Felix Manalo at lahat ng mga INC na tayo yung true church. Dapat bida tayo sa libro nila. Ngayon doon tayo sa pag-aasawa. No? Sa pag-aasawa, ang sabi doon aral demonyo. Kapag aral, doktrina yan. At kapag doktrina yan, applicable to all members. Ulitin ko para maikaintindi itong mga tanggang INC. Aral equals doktrina. Aral demonyo, doktrina ni Satanas. Ngayon, kapag doktrina, applicable to all members. Yang hindi pag-aasawa ng pare, applicable to all members ba yan? Anong relihiyon na ang doktrina, hindi pag-aasawa, applicable to all members?
Be, sagot. Aral aral equals doktrina. Yung sa pare, hindi naman yung doktrina. Disiplina yun. Kasi kapag doktrina nga, mga bubong INC, kapag doktrina aral, applicable to all. Kuya, iwasan yung bobo, tanga. Baka tayo ma-restrict. Ay, sorry. A statement of fact lang kasi yan eh. Bawal tayo magsinungaling. Sorry. Di ba? Kapag aral, equals yan doktrina. Kapag doktrina, equals yan applicable to all members. Ang pag-aasawa ng pare, hindi pag-aasawa ng pare. Applicable to all members ba yan? Doktrina ba yan? Hindi. Disiplina yan. Vow of chastity. So, sino bang doktrina na hindi pag-aasawa applicable to all members na doktrina talaga aral? Sino yan? Kayo nang mag-search. Saan natupad yan? Yon, so pag natapos na tayo rito sa ating paksa, mag-iiba na ulit tayo ng paksa. Pagsasaltayin mo natin lahat. Ang huling magsasalita, si Kuya Real Talk. Ay, si ano pa pala, Jordex. Kuya Real Talk. Kayo na po, Kuya Real Talk. Ako na? Okay. Sige. Dun sa banggit ni Anta, anong sisirain sa Katoliko? Nagmamasid ka ba sa nangyayari sa Katoliko ngayon? Anong sisirain sa inyo? Sa gobyerno pa lang, kawatan mga Katoliko. Sa pamamalakad, immoral. Sa mga pari, hindi pa nga nare-resolve yung nabalita na 80 pari na molestya ng mga kabataan, di ba? Tapos sasabihin niyo kayo ang true church? Kayo ang true church? Kayo yung nag-claim na kayo ang true church, pero hindi mababasa doon sa Bibliang kayo umano ang gumawa. Diba? Yun ba ang true church? Yun ba ang true church? Sino ba ang nakikita natin nagbababuyan na magkakapatid sa kanilang reliyon? Di ba Katoliko? Tingnan mo yung mga programa sa TV, di ba? Yung face to face. Sino ang nagmumurahan doon? Sino nagsasambunutan? Di ba mga Katoliko? At sasabihin nyo kayo ang true church? Di ba? Hayag na hayag kasi ang pagiging salaula ng mga Katoliko. Sa totoo lang, pinagmamayabang nyo, bakit may kaayusan ba sa Katoliko? May nangyayari bang kaayusan sa Katoliko? Yung mga nakakahiyang galawan ng mga pari sa social media, sino ba ang nagpo-post noon? Di ba mga Katoliko? Yung mga nakompile ni Kuya Robin na mga video, sino ba ang nag-post noon? Di ba mga kapwa nyo din Katoliko? Di ba? Dito sa TikTok, may matitino pala ditong Catholic Faith Defender. Diba? Si Johan pa lang, nagsasalita parang ampaw. Lumalabas lang na hindi talaga kagalang-galang at wala sa kaayusan ng Katoliko. Yan na lang ang kaya eh. Hanggang dyan na lang. Wala namang ibubuga pagdating sa aral. Ngayon, doon sa pinag-uusapang pag-aasawa, kahit ano na lang gawin yung palusot, pwede mag-asawa ang pare. Sinong niloloko nyo? Diba? Maliit pa kami, mga Katoliko kami dati. Kitang-kita na namin kung ano ang galawan ng isang pare. Papalusot pa kayo. Ito nga lang ang naging problema. Ang babala sa Biblia, 2 aral lang. Pinagbabala, aral ng demonyo. 2 na nga lang sinabi sa Biblia, pinakyaw nyo pang mga Katoliko. Nakakahiya ang maging isang Katoliko. Unang-una, di ba? May nag-post si Jordex yata yon, si Mr. Jurassic. Nag-post siya ng kapilya ng Iglesia ni Cristo na lumilipad. Bakit hindi nyo ba kaya mag-post ng pakontra sa aral namin? Yung mga ganun-ganun na lang? Palibasa, ang mga post ninyo kasi inyong mga simbahan nyo kasi konting uga lang, durug agad. Pag nasira ang simbahan ng Katoliko, wala kayong walang silbi yung pagiging marami nyo. Bakit? Nagpapabingo kayo para lang mapaayos yung mga kapilya ninyo. Nagpapasugal kayo, di ba? Nagpapadisko, nagpapaliga. Kayo lang kasing natitira dito. Kayo mga Katolikong mga dahilan din bakit napakaraming Katolikong lumalaya sa Katolisismo. Kayo yung mga tinatawag na mga panatiko at ma-pride. Anong itatayo mo? Si Anta, may bilang pala ito. Sa mga hindi nakakaalam, sino bang bumigwas nito noon? Si Maria Clara. Wala pa, hindi pa kami active noon. Nanonood kami, nakikinig kami. Pambihira, Catholic Faith Defender ka, nagpapakita ka ng edit sa video, sa live. At ang nagsabi pa talaga noon, kapwa niya Katoliko. Si Nomina, ramdam namin ang kaba mo, Nomina. Ang kabadingan mo, ramdam namin yun. Kaya miyembro ka nga ng unang Korinto 6:9. Walang bilang ang mga Katoliko. Bakit namin kayo
sinasagot ng ganito, binabalik lang namin yung binubugan ninyo. Kasi unang-una pagdating sa aral, wala kayo talaga. Hanggat nananatili kang lumalaplap sa kahoy, diba? Hanggat nananatili ka sa gawang pagano, na yan naman ay pinatutunayan ng mga aklat ninyo na kayo talaga ang gumagawa sa gawaing pagano, mga Katoliko. Ma-pride kayo, kasi kayo ang yayabang nyo, wala naman kayong mga bilang, walang mga bitaw. Diba? Meron ba kayong milestone dito sa TikTok? Tingnan nyo ang The Revealers, tingnan nyo, nanganak ng The Shield. Nung lumabas ang Revealers, kumupya pa kayo, nag-etos bottom pa kayo, nawasak din. Bakit? Kayo mismo nagbababuyan. Kayo mismo nag-aaway. Tingnan mo ang The Revealers, nanganak ng Shield. Merong napadoktrinahan, merong napabautismo sa inyong Katoliko. Meron ba? Walang resulta kasi nga hindi talaga kayo tunay na sa Diyos. Mga panatiko at mananatili ang katotohanan, walang matino hanggat lumalaplap ka ng kahoy. Bye.